Hello guys! Ganito na yung weather dito sa London, Ontario. Oh. Yung mga bata nagkapala sila, ang babait. Para pag dumating yung daddy nila, clear na yung driveway. Wow, good job kids! Zaid, come! What are you doing? Shoveling. Oh wow, okay, that's great. Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, i-share ko lang sa inyo yung naging experience ko last week. Kung gaano ka-importante na meron kang OHIP dito sa Ontario. Okay, dito kasi sa Ontario, ang tawag sa health card ay OHIP or Ontario Health Insurance Plan. Okay, sa ibang provinces naman po ay iba naman po yung health card yung tawag sa kanila. So dito po, dahil Ontario ako, ay OHIP po yung tawag. Gaano ba ka-importante at gaano po kahalaga na meron kang OHIP dito sa Canada? Okay, i-share ko sa inyo yung experience ko last week. So bali guys, mula nung dumating kasi ako dito sa Canada, ay hindi pa po ako nakakuha ng family doctor. Kasi importante na meron kang family doctor dito kahit wala kang sakit. Importante meron kang family doctor dito. Dahil nga, ang tagal ko na dito sa Canada at hindi pa ako nakakuha ng family doctor. Actually, nagpa-line up na rin po ako para makakuha ng family doctor. Ngayon, dahil sa concern ng employer ko, naghanap kami ng walk-in clinic. Okay, nakahanap kami ng clinic sa may West 5 Riverbend. Okay, doon merong pharmacy clinic na nag-accept sila ng walk-in. Ngayon, dahil may OHIP nga ako, ay covered na po yung aking health insurance dito sa Canada. Tapos, nung nagpa-check up ako guys sa doktor, ni-required ako niya na mag-laboratory. Ngayon, nag-laboratory ako, wala ho akong binayaran na kahit $1. Kahit doon sa check-up sa doktor, ay wala ho akong binayaran na ni 1 CAD. Yes guys, wala ho akong binayaran kasi ho, libre lahat yon. Yun po ay covered po yan sa OHIP. Napaka-importante talaga na meron kang health insurance dito sa Canada. Ang mga cover po ng OHIP ay yung mga worker, mga international students, open work permit, SP minor, mga cover po yan, mga citizen, mga permanent residents. Okay, pag ang tourist po ay hindi po nakakakuha ng OHIP kasi po hindi po sila eligible. Okay, ang mga pwede lang makakuha ng OHIP dito sa Ontario ay yung po ay mga working po. Except po sa mga tourist ay hindi po yan makakuha ng OHIP. Yun nga guys, napakaganda na may OHIP kasi wala ka talagang gagastusin. Okay, tapos nung nakaraang araw din, habang namamasyal po ako sa isang mall, may nakilala din po akong kabayan na bypass din siya. Nagkaroon siya ng heart surgery at wala din ho siyang binayaran. Libre po lahat. Libre ho yung pagpapagamot sa kanya. Yung pag-opera hanggang sa mga doktor ay wala po siyang binayaran. Tapos nung makatapos niya ng mabypass, ngayon nagkaroon naman din siya ng colon cancer. Ngayon nag-undergo siya ng chemotherapy. Nagki-chemotherapy siya ay wala din ho siyang binabayaran kada session niya. Covered din po siya ng OHIP. Sabi niya sa akin, ang kagandahan na nandito ka sa Canada kasi nga free health insurance ka, magkasakit ka, operahan ka, ay wala kang gagastusin. Kung sa Pilipinas ka, panigurado, tulad nung sa nangyari kay kuya, na na-bypass siya, na heart surgery siya, mga properties niya, kung nasa Pilipinas siya, nabenta niya na daw. Ganun ho, kasi kamahal ang pagpa-opera sa Pilipinas. Kahit naman yung sa laboratory ko guys, kung siguro nasa Pilipinas, gagastos din po ako ng mga 3,000 pesos. Kasama na dyan yung doctor's fee. Magbabayad ka kasi nagpa-check up ka, tapos dadaan ka pa ng laboratory, magbabayad ka din sa mga laboratory mo. Medyo mahal din kasi ang laboratory sa atin. Pero dito sa Canada ay libre ho lahat. So yan po ang kagandahan na may OHIP ka. Insured ka ng government. Kasi hindi lang ho yan. Hindi lang ho magkasakit. Pati ho, panganganak ay libre din po yan. Wala ho kayong gagastusin. Lahat po yan covered ng OHIP. Yun lang, yung mga dental fluoride, dental cleaning,
yung mga ganyan ay hindi na ho yung covered ng OHIP. Pero kung magdadaan ng surgery, dental surgery ay magkano din po kayo yan. I-cover po yan ng OHIP. Pero yung mga cleaning, fluoride, dentures ay hindi po yan covered. Yan ho ang kagandahan na may OHIP dito sa Canada. Kasi nga, libre lahat. Wala ka nang aalalahanin na pagpapagamot, pambili ng gamot. Dito, although, bibili ka din ng gamot, pero hindi naman ho ganun kamahal. May konting babayaran ka lang, pero hindi ho bubutas ang busa mo. Kaya nga po, blessed ho ako dito na nandito ako sa Canada kasi ho, insured po ako ng OHIP. Actually, nung dumating na ho ako dito sa Canada ng June 2023, ay nakakuha na po agad ako ng OHIP. Kala ng employer ko ay 3 months pa ako makakuha ng OHIP. Yung pala, pwede na pala ako makakuha. Kaya, after 2 days nung nag-asikaso kami ng OHIP, guys, ay nakakuha na po agad ako ng OHIP. Kaya nung kala ng employer ko ay hindi pa ako pwede makakuha ng OHIP, wait pa ako ng 3 months. Kaya kinuha na muna niya ako ng insurance. So, within 3 months na insurance pa habang wala pa akong OHIP. Kasi napaka-importante dito na mayroon kang insurance. Hindi mo alam yung aksidente, di ba? Napakamahal po magkasakit dito kung wala kang OHIP or hindi ka covered ng health insurance. So, yun guys, napaka-blessed namin na nandito kami sa Canada kasi nga po, isa sa pinakamagandang benefits na nandito ka sa Canada ay meron kang health insurance ng government. So, hindi mo na kailangan mag-alala, maghanap ng pambayad, magbenta ng properties, mangutang, mag-loan, para pagpagamot ka, makapagpa-opera ka, dito ay wala na hong gagastusin. Libre ho lahat dito. Yun po ang kagandahan na mayroong OHIP. Pero sa ibang provinces po ay iba din po ang tawag sa kanilang health insurance. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo kung gaano ka-importante, kung gaano ka-blessed na meron pong OHIP dito sa Canada. Kasi nga po ay magkasakit ka man ay wala ka nang dapat alalahanin kasi nga po punta ka na lang, magpa-check up ka na lang, hanap ka na lang family doctors mo o kaya baguwakain ka kung wala ka pang family doctors. Mayroon naman mga pharmacies, ang clinic na nag-accept sila ng walk-in. So, yun po ang kagandahan na meron kang OHIP dito sa Canada. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo based dun sa naging experience ko last week. Yung sa pagpa-check up ko sa doktor, nag-walk-in ako, and then dumaan ako ng laboratory test. Kasi nga po, akala ng employer ko ay high blood ako. Kaya nga, sinamahan niya ako na mag-walk-in, makakuha ng doktor. Tapos, so far so good naman guys. Ngayon, nag-antay na lang ako ng result ko ng aking laboratory next week. So, yun lang guys. I-share ko lang sa inyo yung benefits, kagandahan ng meron kang OHIP dito sa Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo. Please, pakiclick naman po yung notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all. Yan, ang bait na dalawang bata. Grabe guys, ang kapal ng snow. Kaya wala silang pasok ngayon, no? Kasi yung daanan, cover na talaga ng snow. Ayan. Yung mga bata, sipat. I thought you're gonna make a snowman. Yeah. Why? Canceled? You change your mind, guys? Yeah. Okay. Isn't enough? It's not. Okay. Zay, come. I'll take you picture. Come. You hold your shovel.